Shabbat Shalom po sa ating lahat at welcome sa programang Ilaw ng Mesiyas, ang programang naghahatid ng mga aral ng ating Panginoong Yeshua mula sa Torah. Tandaan po natin na ang mga kasulatan sa Messianic writings o tinatawag nating New Testament ay nakabatay lahat sa Torah at walang bagong katuroang ipinahayag ng Panginoong Yeshua kundi ang Torah. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farwelo, kasama sa kabilang linya ang ating tagpagturo from Light of Messiah Ministries Canada, Brother Richard Sison. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. Dito po sa ating programa ay madalas nating banggitin ang pagsunod o pagtalima sa mga salita ng Panginoon sapagkat dito natin malalaman ang kanyang mga kautusan upang maipamuhay natin at matamo natin ang kanyang mga pangako ng kapayapaan, matuwid na pamumuhay, at ang kaganapan ng kanyang pagliligtas sa atin sa muli niyang pagbabalik. At alam niyo ba na nais ng Panginoon na mahalin natin siya sa kanyang kaparaanan? At yan ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Ito ang binanggit niya sa Juan 14:15 na kung minamahal niyo ako, ay sundin ninyo ang aking mga utos. At sa versikulo 21, sinabi din niya na ang sino mang sumusunod sa aking mga utos ay siyang tunay na nagmamahal sa akin at siya ay mamahalin din ng aking Ama. At mamahalin ko din siya at ako'y magpapahayag sa kanya. So tayo muna po ay manalangin. Aming dakilang Ama, maraming salamat po sa patuloy na pagkakataong binigay niyo sa amin ni Brother Richard upang makapaglingkod sa pamamagitan ng radyo. Dumudulog po kami sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Yeshua, Masiyak, na siyang magabay sa amin, kahit po ang iyong banal na Espiritu, na siyang nagbibigay sa amin ng wisdom upang makita namin ang katotohanan ng iyong mga salita. Hindi lang sa aming buhay, kundi sa aming palibot, sa lahat ng aming mga nakikita, nandoon ang iyong Torah. Pagpalain mo po aming tagapagturo, Brother Richard Sison, na ang kanyang ipapahayag ngayon ay tunay po na tumimo sa aming mga puso, sa aming mga tagapagtinig, at yan din po ay aming maipamuhay. Bless our listeners sa hapong ito, Ama, na tunay na mapusog sila sa iyong mga salita. Ito po aming dalangin to your Son, Yeshua Masiyak. Amen. Amen. Okay, at dahil Sabat ngayon ay kalooban ng ating Panginoon na pagsaluhan natin ang pakikinig sa mga aral na ipapahayag sa atin para sa linggong ito na tinatawag nating weekly parsha na matatagpuan sa Genesis 32:4 hanggang 36:43 na may pamagat na Vayishlach, na ang ibig sabihin ay siya ay sinugo. Patuloy nating sundan ang buhay ni Jacob. Anong karakter meron si Jacob? Ang kanyang pakikipagtagpo sa kanyang kakambal na si Iso, ang dinanas ng kanyang nag-iisang anak na babaeng si Dinah. At alamin din natin bakit siya minahal na lubos na ating Panginoon at pinagpala siya pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga lahi. So yan po ay hatid sa atin ngayon ni Brother Richard Sison. Salamat, Sister Deb. Muli, Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. So pag-uusapan natin ngayon ang kadugtong nung istorya na na-discuss din natin last week, ano? Ngayon inutusan niya yung kanyang emissary kasi babalik na siya pabalik na siya, galing nagtakas na siya kay Laban, sa father-in-law niya, at kailangan na niyang bumalik sa kanyang ama. Tandaan po natin na 20 years nang nakalipas, pero si Isaac buhay pa rin at this time. Hindi pa rin namamatay. Matagal nang bulag si Isaac matagal nang gustong mamatay pero hindi mamatay-matay. Ngayon si Jacob ay pabalik na. Ngayon magpapaalam siya. Nagpasintabi siya sa kanyang kapatid na si Iso na siya ay dadaan. At sinabi niya na meron akong sinabi niya kung anong dadaan, hindi lang siya, no? Hindi siya nagbibigay galang si Jacob, ano. Yun yung tinatawag na parang yung courtesy call, parang gano'n, no? Nagpapaalam.
Oo. napansin ko rin Brad na kung ano yung ginagawa nila noon, kahit ngayon ginagawa din yan. Sa Oo. amin, lalo na sa gobyerno 'no, Oo. bago kami bumisita sa munisipyo, dadaan muna kami sa isang barangay, dadaan muna kami sa munisipyo. Munisipyo. Magbibigay galang Papaalam sa muna. mayor, Magpapaalam, 'yan, oo. sa mga Para pinuno. para walang bastusan, oo, walang ano, para hindi Ayun, mababastusan yung para authority. Oo. kung ano man ang mangyari sa amin, Mm. sila din yung mag-aano, parang may pananagutan din sila. Sila yung at least aware sila kung ano Oh, nangyayari. yung ginagawa naman Oo, ni Jacob bilang paggalang. So yun paggalang, ang oo. pinaka-rason do'n, Yeah. bilang respeto. Kahit masama yung ginawa sa kanya ni Iso, 'di ba? Yung Mm. nakaraang ano natin, Yan, oo, kung Ilocos. matatandaan natin, ang, una pinagbantaan na talaga siyang patayin ni ano, ni Jacob, ni Esau, Oo. si Jacob ano. Ngayon Gusto ito ko ayon sa ngayon. ancient text, sa Book of Jubilee actually, ni-reveal Oo. ng Panginoon ito kay Rebecca sa panaginip na papatayin si Jacob ni Esau, no. Kaya ang ginawa naman ni Rebecca, kinausap si Isaac para ipadala. Hindi na niya sinabi na yung patayan na mangyayari, yung banta kasi lalo lang maano yung matanda eh. Oo, so sinabi lang niya na itong mga asawa ni Iso talagang ano wala talagang masasama ito eh. Sabi niya eh. Ngayon, Binigyan siya ng sakit ng oo, ulo. sa sakit ng ulo talagang ano, mas maigi pa raw mamatay na lang siya kaysa sa kung Kung mag-aasawa pa si Jacob. mapapansin natin na yung practice nila noon sa pag-aasawa, yun din ang utos ng Panginoon na kahit nabanggit din yun ng Panginoon, 'di ba? Do Mm, not be equally yoked with. unbelievers. Oo. Oo, Yes. yun ang ano ron eh. So Yun ang anyway, ayaw nila na oo. hindi nila kaisa Kalahi, sa ano, hindi iisang, hindi kapareho ng pananampalataya, 'yan, pananampalataya, yes. 'yan, oo. So anyway, balik tayo sa Bayishlak o yung ano, yung parsya natin ngayon. So inutusan ni Jacob, pinadala ni Jacob yung emisary niya na dadaan siya, pati number of ano, may mga sheep, lahat. Sabi niya, "Meron na akong mga servants, male servants, female servants," sabi niya, dadaan siya. Kasi alam ni Esau na walang ano 'to si Jacob dahil kinuha nga niya lahat eh. Kinuha ni Esau lahat eh. So ngayon, ganun pa man, ito Naghanda siya ng ano oo, niya. nagpasintabi siya kay Esau at nagpadala Mm. siya ng regalo. Nagpadala Mm. siya ng regalo. Yun ang plinano niya, no? So itong maganda rito kasi tandaan po natin, isinulat ang mga ito isinulat sa atin itong ang scripture ano para meron tayong basihan kung anong klasing Mm. pamumuhay, anong klasing tao itong mga pinili ng Panginoon. Hindi po sila masasamang tao. Mm. Hindi sila masasamang tao at pinili sila ng Panginoon for a reason. Kasi mabubuting tao sila. Yun. Kasi minsan ang dating, masamang tao si Jacob kaya pinili siya, hindi by works, hindi dahil sa mabuti siya, kundi pinili lang siya ng Panginoon. Pero mali po yun. May rason kung bakit Palaging may pinili. dahilan. May dahilan, oo. May dahilan na at kitang-kita kung bakit ano. Dito si Jacob po bagamat siya na nga ang inapi. Kasi parang ang tingin ng mga tao, si Jacob ang nangdugas. Pero ang Mm. totoo nun, baliktad, it's the other way around. Si Jacob ang nadugasan. Siya yung pinagbantaang patayin. Siya yung pinalakad ng 500 miles sa disyerto na walang kahit ano. Kinuha lahat sa kanya. Yung So, baon. pero ganun pa man, si Jacob, nagre-reach out siya sa kapatid niya. Tapos siya pa yung humble. Hindi niya pinoint out yung kasalanan ni Esau sa kanya. Minsan ganun Mm. ang mga tao, Sister Deb, parang anong Mm. nangyayari? Bati tayo pero gusto ko malaman mo kung anong mali mo. Parang ganun eh. Oh, may mali din ako pero ito yung mali mo kaya ako nagalit sa iyo. Parang so hindi kayo lalo magkakasundo kasi hindi nga niya nire-recognize yung mali niya eh, di ba? Hindi niya nire-recognize yung mali niya. So away talaga kayo. Pero ito si Jacob, wala eh. Walang masamang tinapay sa kanya, no? Talagang pumunta siya, pinadala niya nagpaalam siya at meron siyang regalo. At hindi lang isa, apat na grupo. Pinauna niya tapos at alam niya kung anong weakness
ni Iso. Yung gusto niya yung ginagalang siya na halos luhuran na talaga. Ganon eh. Yun ang gusto niya. So ganon ang pinagawa niya. So minsan, as a lesson in life, minsan gusto natin magbigay sa taong gusto nating makaayos, no? Pero minsan ang gusto natin, kung anong gusto natin ibigay. Dapat po ang ibibigay natin kung anong gusto ng tao. Kung ano yung gusto ng tao. Ganon din po sa Panginoon, ano? Minsan tayo, Gusto niya. ang gusto natin, kung ano lang ang gusto nating ibigay. Dapat ang ibibigay natin sa Panginoon, kung ano yung gusto niya. Di ba? Hindi yung kung ano yung gusto natin, tapos parang ipilit sa kanya, parang si Cain, di ba? Pareho Sige. din yun yung gusto nating mahalin ng Panginoon sa paraan natin, hindi sa Oh, paraan niya. yun, Pero parang hindi natin alam na hindi pala yung katanggap-tanggap sa Panginoon yung paraan natin. yung paraan natin, lalo siyang nagagalit. Hindi ganyan, parang gano'n. Pero Kaya mapili minsan tayo. tatanong tayo, Oh, palagi naman ako nananalangin sa iyo, bakit ganito ang buhay ko? bakit gano'n? Bakit gano'n? Samantalang naglilingkod naman ako sa iyo. Pero ang paglilingkod sa maling araw, sa maling pamamaraan, sa maling intensyon, di ba? At sa mali. So, Hindi, kaya hindi batay sa kanyang mga utos o salita. Yes, yan, nakabatay lahat sa kanyang salita. yan, oo. So ito si Jacob, ang ginawa niya kung ano, at siyempre kilala niya yung kakambal niya, alam niya kung anong gusto nito eh. So yun ang ibinibigay niya, no? Ngayon bago pa 'yon, bago pa 'yon na mga kapatid, mga kaibigan, nung siya ay meditate si Jacob, humiwalay siya sa lahat at nag-meditate siya kasi nagpaplano siya kung anong gagawin, no? Tapos out of the blue, bigla siyang ni-wrestling ng may isang entity na hindi niya alam. Parang tao pero parang hindi. Hindi niya alam, kasi madilim, hindi niya makita. Sa Israel kasi, Sister Deb, pag sobrang dilim eh. Pag disyerto, madilim. Madilim siya. So hindi mo halos makita yung tao. Walang light unless na of course bright ang pero we don't know. Pero madilim pa rin kahit may mga bituin, So biglang nagre-wrestling nga sila. Dito, ang sabi sa Biblia ay sabi dito sa Genesis, nakipag-wrestling siya ng ilang oras mula hating gabi hanggang madaling araw. Non-stop. Non-stop, Sister Dab. Talagang pag ikaw ay yung mga nagre-wrestling o yung nagma-martial arts, konting sparring lang, hingal ka na eh. Isipin mo gaano kalakas ito si Jacob. Saka may oras Oh, yung kanilang wrestling. tapos ayaw niyang patalo. Gusto nang umuwi. Ayaw bitawan. Hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako binibless, sabi niya. Talagang yung hindi niya gustong talunin yung tao, yung kalaban niya. Ang gusto niya may magka-blessing lang. Kaya niya hindi yung nanalo ako, ganun. Ayaw niyang bitawan, talagang kumakawala na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibless. Ang ginawa sa kanya ngayon, pinitik siya na medyo napilay siya ngayon. Yung sa hips niya. Kasi makulit siya eh. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi niya, anong pangalan mo? Sabi niya, Jacob. Mula ngayon, Israel ka na kasi nanaig ka. Na ikaw ay nakipagbuno sa tao at sa Panginoon at nanaig ka, nanalo pa pala siya. Nanalo siya, Sister Deb. Di ba? Kaya makikita natin ito papatunay ito na napakalakas ni Jacob. Napakalakas ni Jacob physically at napaka-resilient niya. Kaya makikita mo, Sister Deb, itong mga Jew, itong mga Hudyo, ilang beses na sila pinapatay, minamassacre, pinipersecute, inaapelat. Pero talagang matindi pa rin, talagang hindi nahinto, hindi sila bumibigay. Meron silang this kind of resiliency na talagang kaya nga sabi ng Panginoon he who stands firm to the end will be saved. Talagang Pero ang tingin ko dito, Sister Deb, ay pinagod talaga siya ng Panginoon para dumating sa point na hindi na siya makakalaban kay Iso.
Oo, kasi siguro nag-i-strategize pa siya na in case na mag-fail yung kanyang diplomatic approach, eh bakbakan na. Kasi siyempre anong gagawin niya? He has to protect his family, di ba? Pero wala na siyang lakas. So wala na siyang choice kundi talagang diplomatic na lang ang option niya. No? Tsaka may isang ano rito, Sister Dev, no? Gusto kong i-point out dito. Tinanong niya kung anong pangalan. Di ba? Nagtanong din, kasi nagtanong din ng pangalan eh. Ikaw, anong pangalan mo? Sabi niya, bakit mo tinatanong? Ano? So, tas makikita natin dito na nagtatanong. Ito na pag-usapan na natin to Sister de before, ano? Na si Yeshua, ang isang karakteristik niya, mahilig siyang magtanong. Simula pa lang nung kay Adan eh. Adam, where are you? Nasaan ka, Adan? Nagtatanong siya eh. Tapos sabi naman ni Adan ako'y nagtago nung narinig ko boses mo. So nagtanong na naman siya. Dahil ako'y, sabi niya, dahil nahihiya ako dahil ako'y hubad. Sino may sabi na hubad ka? Sabi niya, kinain mo ba yung prutas na hindi ko pinapakain sa inyo? Puro tanong. Nagtatanong siya, di ba? Tanong Tapos, din niya kay Iso. ganun din, no? Nasaan yung kapatid mo? Ay, ni Iso. Kay Cain. Sabi niya, Cain, nasaan yung kapatid mo? Bakit? Tagapagtago ba ako ng aking kapatid? Maloko rin, no? Pilosopo pa eh. Brother's keeper. Pero makikita mo rito na ang Panginoong Yeshua, nagtatanong siya. Mahilig siya magtanong. Peter, do you love me? Di ba? Ganun eh. At ang gusto niyang malaman do kung ano yung isasagot mo. Oo. Tsaka meron actually ano ito eh. Meron itong gusto niyang malaman yung sagot mo. gusto mo niya malaman. Tsaka character niya yun eh. Paano ka sasagot pala? Paano ka sasagot? Tsaka character niya yun. Makikita natin dito yung personality ng Father and ng Son. God the Father sa ni Yeshua. Makikita natin sa sa issue ni Balaam. Nung kay Balaam, mapapansin natin na biglang may si Balak pinapuntahan kay Balaam yung mga tao, di ba? Sabi niya, puntahan mo para i-curse ang Israel. Pagdating doon, sabi ni Balaam, antayin niyo kung anong sasabihin sa akin ng Panginoon. Tapos nung dumating ang Panginoon sa dream, nagtanong, Balaam, sino yung mga andiyan na kasama mo? Mga tauhan ni Balak yan. Sabi niya, gusto niya kasing ipa-curse yung Israel. Sabi niya, huwag kang sasama sa kanila. Sinabihan siya. Tapos nagising siya na umaga. Sabi niya, hindi ako sasama sa inyo. Sabi ko naman sa inyo, kahit bayaran niyo kung hindi ako pinayagan ng Panginoon. So, umalis. Pangalawang ginawa ni Balak, nagpadala siya ng mas honorable pa ng mga tao, mas mga prinsipe, tsaka mas marami pang suhol. Ngayon, pagpunta ron, sabi ni Balaam, sige, tatanungin ko kung ano sasabihin sa akin ng Panginoon. Pagdating doon, nung nanaginip na naman siya, nagpakita ang Panginoon, ang sabi lang sa kanya, pag tinanong ka Eka, sumama ka sa kanila, pero sasabihin mo lang yung mga sasabihin ko sa iyo. Ayun Tapos okay, sumama siya. Tapos biglang kasalubong niya yung angel of the Lord. Papatay na siya. Ang sabi sa kanya, di ba sabi ko sa iyo, huwag ka sasama? Lord. So makikita natin dito kung sino yung kausap. Anyway, balik tayo sa parsya. Ang Panginoon nagtanong na naman. What is your name? Nagtanong siya. Jacob. Hindi ba niya alam ang pangalan ni Jacob? Of course alam niya, pero pinapa-identify niya kung sino siya. Kasi siya yun eh. Nagtatanong talaga siya. Kaninong image itong denaryo na dito kay Caesar? Give unto Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God. Lagi siya nagtatanong. Pero it does not mean na hindi niya alam ang sagot. No? Ngayon, anyway, balik tayo rito. Si Jacob, nung nakasalubong niya si Iso, no? Di padating. So nagluluhuran kay Iso yung mga pamilya. So yung huli, ini-reserve niya si Rachel tsaka si Joseph kasi yun ang yun ang pinakamahal niya Kailangan close in sa kanya. Tapos lumuhod din lumuhod din. Ngayon
yun nga nung nakita ni ano yun ni Jake ni Iso ay ano na siya tawag dito na parang na-touch na rin ng kanyang damdamin. Ano pong lesson natin dito? Una, yun nga sinabi ni Yeshua, no? Do not resist an evil one. Yun ang sabi niya, 'di ba? Kapag inano ka sa chick, inano ka sa pisngi, bigay mo yung isa pa. Kung pinilit kang kunin ang damit mo, bigay mo pa yung kumot mo, yung jacket mo, ganun. O pinilit kang pumunta ng extra mile, go with the second mile, ganun. So, ito yung utos ng Panginoon na hindi dapat natin nilalabanan ang masasamang tao, no? So, anyway, nagkabati sila, pero ganun pa man si Jacob, hindi pa rin niya ipinagkatiwala ang sarili niya sa kapatid niya. Kasi ano hindi sila pwede talaga magsama. At ngayon, sabi niya, pasasamahan kita sa mga bandido ko, sa mga tauhan. Hindi pwede. Kasi nga, una, yan, alam din natin yan, sinabi ni Apostol Pablo, no? Do not be equally yoked with unbelievers. Hindi kayo pwede magkakasama eh. Hindi pwede. So, talagang merong physical distancing dapat. No? Nakahiwalay. Hiwalay ang dikolor sa puti. So, kaya hindi pwedeng magsama sila. So, ayun, pumayag din. Kinuha pa rin ni Iso yung kanyang yung regalo ni Jacob. Tapos si Jacob naman pumunta sa isang city tapos nagtayo ng maraming suka. Kaya naging Succoth yun eh. Sa dami ng animals niya, nagmukha, yung suka yun, Sister Deb, suka. Suka talaga. Suka. Kaya nagmukhang city. Yung isang disyerto, nagmukhang city. Kaya tinawag na City of Succoth o City of Succoth. Kaya naging Succoth yun. No? Sa dami ng animals, pag tinignan mo sa malayo, akala mo vibrant city. Ganon kadami ang pagmamay-ari ni... Yung mga suka na yun, parang silungan ng mga animals. Yun ang initial, yun ang sa animals, meron ding sukang animals, meron din sukang tao. Meron din. May pang-tao, may pang-animals. No? Hindi kasi pwede mag-dwell together ang animals sa tao. So anyway, fast forward, so ando na sila ngayon sa isang lugar, no? Sa Shechem. Doon na sila. Ngayon itong makikita natin dito na patong-patong ang naging karanasan ni Jacob. Parang hindi nahinto ang kanyang hindi nahinto ang kanyang paghihirap niya at ang pagsubok. Si Jacob yung isang taong parang hindi nahinto ang pagsubok, no? Lagi na lang tapos remember this time medyo pilay na siya, pinilay siya ng Panginoon eh. Pipilay-pilay siya pero that's fine with him, hindi siya nagreklamo ron, blessing pa rin ang hinihingi niya. Pero ito, ang nangyari, namatay ng anak si Rachel. Tapos nung pagkatas niya maipanganak, namatay si Rachel. Na yun ang pinakamamahal niya na babae sa buong buhay niya, no? Mahal na mahal niya tapos biglang namatay na. So anong gagawin, di ba? So another pagsubok. Ngayon, hindi pa nagtagal si Dina naman, si Dina. Sumama doon sa mga gusto niyang dalawin ang mga babae doon sa Canaan, sa Shechem. Kasi mga magaganda, mga rin eh. Nakita siya ngayon ni Shechem. Ni-rape siya. Kasi maganda si Dina, napakagandang babae. At pa siya, bata pa siya, teenager eh. So ang ginawa ni Shechem ay hindi lang niya ni-rape, kinidnap pa niya. Hindi na niya pinauwi. Hindi na niya inuwi. So ang ginawa niya, ngayon makikita natin dito na-in love si Shechem kay Dina. Paano siya na-in love? Bakit ba siya na-in love? Paano siya na-in love? Ba't siya na-in love? Kasi for sure, ito si Shechem del Principe ito eh. Marami ng babaeng dumaan sa kanya. Siguro common na sa kanya yung mga rape ng babae. Common na sa kanya yun. Pero ito si Dina, nung ni-rape, iba ang reaction. Iba ang reaction. Parang
We don't know. Pero basta nagustuhan niya ang karakter. Kaya parang na-inlove siya, parang hindi ito, ibang-iba to ah. Ibang babae ito. Hindi ito normal. So hiningi niya ngayon sa tatay niya si Dina. So imbis na isole, ang ginawa ng mga ng mga ng itong pamilyang to ay hiningi niya ang kamay. Sabi niya, pwede bang ipakasal mo na lang yung anak mo sa amin kasi mahal na mahal siya. Pero ang sitwasyon, she was violated, a crime was committed. Pero ang mangyayari, parang pipremyuhan pa yung rapist ng kasal. Oo. May Kumbaga, ganyang situation. Ha? Nagpasiguro Oh, pero mali yun eh. Hindi dapat parusahan ang ayan. Anyway, ngayon hindi kumikibo si Jacob kasi ang mga anak niya wala pa eh. Nasa field. So, dito makikita na si Jacob ay kinukonsider din niya ang counsel ng mga anak niya na mga matured na rin during this time. So, dumating nung narinig ng mga kapatid ko anong ginawa kay Dina, ay talagang nagalit sila. Nagalit sila at na-defile. Tandaan po natin na si Dina ang kaisa-isang babae sa pamilya ni Abraham. Si Abraham may 8 anak na lalaki. Di ba? Tapos si Isaac may 2 anak na lalaki. Si Jacob, 12 ang anak na lalaki. Tapos may isang babae lang. Kaisa-isa siya sa pamilya na yun eh. Tapos na-rape pa. Di ba? So, ngayon, pero imbis makikita natin dito, imbis na magwala, magalit yung mga kalmado sila. So sabi nila, sabi niya, hindi kami pwede makipag-intermarry sa inyo kasi hindi kayo circumcised. Kung gusto nyo, dapat maging circumcised kayo, katulad namin, at ibibigay namin sa inyong kapatid namin. Kung hindi, isoli mo na lang. Isoli mo na lang. So, ngayon, pumayag naman yung sila Shechem. Ang nangyari ay kinausap niya ang mga nasa city. Kasi prinsipe. So, kinausap niya yung mga elders sa city. Sabi nila, ito nga sila Jacob, ganon. At sabi niya, kung pwedeng hayaan na lang sila tumira rito sa atin. Tapos sabi niya, makipag-intermarry, yung mga anak natin, ibigay sa kanila. Yung mga anak nila babae, kukunin din natin. Yun ang unang plano, yung tinatawag na assimilation, na ayaw ng Panginoon. So, kaya talagang sinadya na na talagang plinano na anuhin si Dina, plinano ng diablo para ma-assimilate ang Israel. Yun ang una. Pangalawa, may masama pa silang plano. Sabi nila, yung mga ari-arian ni Jacob mapupunta sa kanila. O kasi lalaki sa kanila eh. Oo. Makukuha nila ang mga, may plano silang maliban sa assimilate. Mga tao nila makikipaglahi sa Israel. Ngayon, eto Sister Deba, makikita mo, sabi dito, si Shechem daw, ang pinaka-honorable na tao sa pamilya niya. So parang at tingin ng iba, honorable talaga ito si Shechem. Pero hindi nakikita. Honorable na rapist. Yun nga eh, ang pinaka-honorable sa kanila, yung yung best na tao nila ay rapist at kidnapper. Kung ang pinakamabuting tao sa kanila ay rapist at kidnapper, anong klaseng mga tao ito? Di ba? Saka naalala ko, Brad, sa Torah, ang utos ng Panginoon, death penalty sa kidnapper. Kasi nung una naisip ko, may utos na kapag ang babae na rape, pwedeng asawahin. Pero within ano lang yun. Hindi kaya lang, dahil kinidnap siya, kaya death penalty siya. Iba, yun within hindi ano kaya lang hindi sila Torah, tama. Within ano lang yun, within mga Jew, mga within Israel lang yun. Israel lang yun. Hindi pwede yung outsider doon, hindi sila kasama doon. Nasa loob lang. Tsaka iba kasi ang more on ito kasi talagang violate, yun ang sabi talagang forcefully.
yung ano kasi, yung sa Torah na ano, parang ah, more on binola-bola mo, pinagsamantalahan, not really rape in a sense. Hmm. Hindi yung violated na talagang by force na may nakatutok na Pareho kutsilyo. ng ginawa ni Oo, Shikem. iba yon eh. Yung ginawa ni Shechem yun, iba yon. So, ngayon, di pumayag, nagpa, ano sila, nagpa-circumcise. So, ang ginawa ni Simeon tsaka ni Levi ay inatake nila yung city, pinatay nila lahat ng lalaki. Pero ito tingnan natin una. Dadalawa lang ang umatake. Ilang libo yung men doon. Kahit pa, lahat naman ako natuli rin naman, kaya mo pa makipag-away. Hindi naman yung tipong, hindi ka naman baldado eh. Na yung parang wala ka na talaga magagawa eh. Foreskin lang yun eh. Pero ang point dito is that hindi lang sila kasing galing, pero pwede ka pa rin lumaban. Pero ang point dito, dihado yung umatake, hindi yung llamado na parang ano, marami tapos kokonti lang yun. Hindi. Marami ang nasa city na puro mga warrior, mga Canaanites yan eh. Yung mga Shechemites, mga Canaanites yan. Hindi, isipin mo, ang pinakamabuti nilang tao is rapist tsaka kidnapper. Eh yung mga masasamang tao, anong klaseng tao? Mga Mas murderers na yun. matindi. Oh, di ba? So yun ang dapat isipin natin. Pero tawag dito, yung ano, yung ang ginawa nila ano, ang ginawa ni Levi sa ni Simeon, hindi niya iniwan yung mga babae at mga bata. Hindi niya pinatay yung mga babae at bata. Instead, kinuha niya. Bakit nila kinuha? Para alipinin? Wala naman pong slavery sa Torah, walang slavery. Yun ang ano, actually naging part pa sila ng ano ng Israel. Ang mga Shechemites, yung mga bata at saka mga babae, naging part pa sila ng Israel. So, in-spare kasi normally ang gagawin, dapat ang gagawin ng kung sa ancient world yun eh. Nire-rape din yung mga babae ron eh, di ba? Tapos ini-enslave ganun. Pero hindi ganoon ang ginawa ng mga ano. Ang instead niligtas pa. Kasi kung iniwan lang ni Simeon sa ni Levi sila doon, yung mga ibang Canaanite sasamantalahin na kasi wala nang protection ang Shechemites eh. Wala nang mga men, patay na lahat eh. So sino poprotekta sa kanila, di ba? Mga ano, mga wala na. So ang ginawa, kinuha ni Simeon sa ni Levi para sila na ang mag-alaga sa pamilya, no? Pero of course, kinuha rin nila yung pati mga ari-arian kasi alam nga may iwan doon. So, O yung mga kinuha ano, nila. mga kung namatay yung mga lalaki, wala nang mag-aano sa mga kababaihan Wala at nang mga magpoprotekta sa mga kababayan sa mga bata. So, sila na yung yung mga Shechemites naging part ng Israel yon. Naging part na sila ng Israel. No? So, parang pinatok inampon na sila rin. ng inampon na Kahit sila. nila ginawa yun, inampon naman Oo. nila yung lahat ng mga Oo. nauli. Ngayon, maraming mga katulad din ni Jacob, katulad ni Isaac, katulad ni Abraham, madalas si Simeon at si Levi ay pangit ang tingin, na traidor, o kung kailan niloko nila yun, tapos pinatay nila yun. Hindi nila tinitingnan yung kaso sa anong plano eh. Kung hindi nila ginawa yun, may ibang plano ang ang mga Shechemites. Ngayon, sasabihin naman ng iba, hindi naman papayagan ng Panginoon yan. Kaya nga, that's the point. Hindi pinayagan ng Panginoon. Kaya binigyan niya ng wisdom si Levi sa si Simeon na gawin yun. Dahil kung hindi, yun ang paraan ng Panginoon eh. Kaya makikita mo dito, Sister Deb, pag binasa mo sa Book of Jubilee, sabi doon, it was recorded in the tablets of heaven, the righteousness done by Simeon and Levi. Para sa Panginoon, righteousness yun. Kasi parang nagbigay siya ng justice. Tsaka yung tama yung ginawa nilang pamamaraan. Yes, hindi natuwa si Jacob. Hindi natuwa si Jacob eh. Actually, hanggang sa blessing, nabanggit niya yun Ang eh. nakita ko doon, natakot si Jacob kasi kumbaga mababalitaan to sa lahat ng lugar. Actually pag tinuloy mo Sister Deb ang story, pag tiningnan mo sa Book of Jasher, totoo talaga 'yon. Pinaliguran sila ng mga Canaanites. Pero
yung Panginoon tinulungan sila kasi nung naggagather ng mga Canaanites, natakot sila kasi lalaban na sila Jacob ayon sa Book of Jasher. Ngayon, pero sabi ng mga counselor, kung 2 tao lang ay kinaya nila ang Shechem, kung lahat sila, mapapatay tayo talaga lahat. Actually, hindi sila sumalakay, Sister Deb. Nag-try sila, tapos natakot kasi yung fear ng Panginoon, inilagay niya sa mga heart ng Nandoon mga sa kalaban. kanila. Sabi nila, kung 2 lang sa kanila, Protection. kayang mag-destroy ng city. Lalo na kaya ito, ang dami-dami nila ngayon. Paano kung sila na lahat ang lumaban? Hindi tayo makakalaban. So umatras. Yan ang kwento niyan, Sister Deb. Wala sa Book of Genesis yan. Kasi ang Book of Genesis po, mga kapatid, mga kaibigan, ay book of instruction. Hindi siya book of history. Nasa Book of Jasher ang mga ibang history. No? So kaya makikita natin dito yung situation. Ano? So sa Book of Jubilee naman, kinonsider po ito na righteousness. Sabi niya, it was written as a righteousness. Kaya pinili si Levi na maging priest ng Panginoon. Kasi in-implement niya yung righteous judgment ng Panginoon. Ayon niya sa Book of Jubilee. Kaya, bakit si Levi napili? Third son. Bakit? Sino ba siya? Di ba? Kasi may mga reason behind. Ito yung mga reason behind. Mapapansin din natin, sasabihin natin parang sa violence ba? Violence kaya naging priest pa. Tingnan po natin, fast forward natin sa yung Golden Calf incident. Sa panahon ito nasa Exodus na to, di ba? Golden Calf incident. Umakyat si Moses, binigyan siya ng Panginoon ng 10 commandments. Tapos sabi ng Panginoon, tingnan mo, bumaba ka at kung ano nang ginagawa ng mga tao mo. Pagbaba niya, sumasamba na sa Golden Calf. Pasayaw-sayaw na ron. Kaya sa buwisit sa galit ni Moses, ibinalibag niya yung tablets doon, basag. Nagbasag si Moses. Biro mo, gawa ng Panginoon yun. Tapos sabi niya, sa galit niya, pinainom niya yung mga doon eh. Sabi niya, tunawin mo yan. Tapos inutusan niya, patayin niyo ang mga kaibigan niyo, mga kamag-anak niyo, mga katribo niyo, para patayin daw yung mga nagsamba. Yung mga sumamba sa Diyos. Sino ang mga kumilos? Mga Levites. Pinagpapatay nila yung mga sumamba at 3,000 ang napatay in that moment. Ano sabi ng Panginoon? Mula ngayon, lahat ang magiging priest ko mga Levites kasi noong una mga firstborn. Mga firstborn. Oo. Ngayon ito rin yung case ni Phinehas, kung naalala natin, si Phinehas. Naalala natin na binulungan, inutusan ni Balaam, si Balak na i-entice ang mga Israelites, mag-offer ng mga babae. So, yung mga Midianites saka mga Moabites na magagandang chikas, inakit nila yung mga lalaki, tapos nag-sacrifice sa Nagalit na Panginoon, 20,000 na mamatay. Sino ang yung isang prinsipe ng isang tribe, nagdala pa ng babae. Doon pa sa sa harapan ng maraming habang nagmumur ng mga tao sa tabernacle, nagdala pa itong lalaki ng babae. Doon pa sila nagtalik. Anong ginawa ni Phinehas? Kinuha niya, tinuhog niya. Ngayon, dahil doon, sa ginawa niya na yon, yung zeal niya na yon, sabi ng Panginoon, magkakaroon ako ng peace covenant with Phinehas, na ang priestly line, high priestly line, manggagaling lang sa kanya. So, kaya hindi po imposible yung priestly line yon, high priestly line. Lahat ng high priest kay Phinehas na. From Eleazar to Phinehas to... kasi may iba pang anak si Aaron. May iba pang anak si Eleazar. May iba pang anak si Aaron at si Eleazar. So, ang high priestly line kay dito na kay Phinehas. So, ang Panginoon ay kumikilos, may rin kasi iba ang
thinking natin eh. Ibang thing, my ways are not your ways, sabi ng Panginoon. My thoughts are higher than your thoughts. Ang tao parang ano eh, di modern na tayo ngayon. Hindi na pwede may death penalty. Barbaric yan. So they think that they are better than God. Ay ang Panginoon nga nagsasabi, you have to rid of evil in your midst, sabi niya. Siya mismo ayaw niya eh. So dito po natin Kaya makikita. lang sa panahon ngayon, Brad, hindi na tayo pumapatay ng mga nagkakasala. Kasi lahat ng paghuhusga binigay na natin sa Panginoon. So lahat ng may mangyayari talaga kapag hindi ka pa rin sumunod. Oo nga, pero ano Lahat kasi tayo yan eh, naging dahil hindi natin ma-implement, paglabag sa kanyang Torah. ang hindi natin ma-implement, unang-una kasi hindi naman Torah-based ang ating justice system. Yes. Tapos maski At sa saka hindi Israel, tayo totally separated. tapos sa Israel, maski sa Israel mismo, hindi pa rin sila Torah-based. Pero darating ang Messiah, darating ang Panginoon, na i-implement niya sa millennial kingdom. Lahat yan, At yes. talagang may death penalty doon. Ay, akala ko ba, ano na yun, new world na, millennial kingdom na, the lion will lie down with the lamb, mga ganun. Saka nakita ko din dito, Brad, pinapakita sa atin kung gaano nakakatakot na suwayin natin yung mga utos ng Panginoon. Yes. Na ganito pala nila ini-implement noon. Ang batas ng Panginoon talagang gagawin nila pag sinabi ng Panginoon. Kasi ganito yan, Sister Deb, kapag kapag in-implement natin yung death penalty based on the Torah. For example, anong logic dito? Unang-una, yung taong papatayin, pag alam niyang papatayin siya, magsisisi yan eh. Most likely than not, at least 50%. Alam natin yung 50% kasi dalawang criminal sa gitna ni Yeshua. May time pa sila magsisi. Yung isa hindi nagsisi, yung isa nagsisi, di ba? So Nag-repent. Mahabag doon nahabag ng Panginoon. Maski nga si Paul, di ba? Sabi niya, paalisin niyo sa congregation niyang gumagawa ng masama para i-devour siya ni Satan, para ma-destroy ang kanyang body. Satan sa kanya. Pero mas-save ang kanyang soul. Yung soul. Kasi magsisisi, magkakasakit yun. Tapos maalala niya, Panginoon, too late na, pero mamamatay pa rin siya, pero ligtas yung kaluluwa niya. Yun ang una, maliligtas yung tao. Pangalawa, yung mga tao na makakakita ng ganon, matatakot. Hindi ko pala dapat gawin ito. Kasi seryoso pala ang Panginoon. Seryoso. Yayariin ka talaga. So, in that way, maraming nasisave. Pero kaya padami evil ngayon. Dahil nakikita ng tao na hindi naman napaparusahan ang mga evildoers. At saka hindi na-implement yung justice. Hindi na-implement yung justice, napapatawad, okay lang. So pwede palang gawin kasi mapapatawad din. Kaya ang batas ng Panginoon hindi nagbabago. Ayun, yun lang yun. Kaya pagdating ng panahon, pagbabalik ng Panginoon, talagang maghuhusga na. Kaya nagtataka yung iba nagtataka yung iba, bakit ganito nangyayari sa akin? Ganito. Kasi nahusgahan ka na ng Panginoon eh. Yun ang nakakatakot dun eh. Kaya habang buhay tayo, may pag-asa pa na magsisi at manumbalik sa Kanya. Pero ang point dito kasi, may justice system ang Panginoon. I-implement niya yan one way or another. So, hindi pa rin makakaligtas. Kung hindi gagawin ng tao, gagawin ng Panginoon yun. Meron siyang mga anghel na gagawa para sa kanya. yun ang ano ron eh. Kaya nakakatakot din. Yun ang gusto kong ipakita rito, no? I think ubos na yung oras natin. So, dadako na tayo, Brad, sa closing prayer and then magpapaalam na po tayo. Sige. So, tayo ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon ito na binigay niyo po sa amin upang kami po ay lingkod sa inyo sa pagpapahayag at pagbubulay-bulay at pag-uusap patungkol sa inyong Torah sa Parsha Vaishlach, tungkol sa buhay ni Jacob. Salamat Panginoon dahil binigyan niyo po kami ng pangunawa, binigyan niyo po kami ng opportunity na maihayag ito. Salamat din po sa avenue na binibigay niyo po sa amin upang maihayag ang inyong salita. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita sa puso ng mga nakikinig at makikinig ng mensaheng ito, Panginoon, at pagpalain niyo po ang inyong mensahe
at nawa ay mabigyan po kayo ng papuri, ng pasasalamat, Yes. dahil ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Amen. Amen. At inutusan nga ng Panginoon si Moses na sabihan si Aaron na pagpalain ang Israel sa ganitong pamamaraan. Yivarakaka Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'kunecha, Yisah Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanawa ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa at i-like niyo po kami at subaybayan ang aming Facebook page, Light of Messiah Ministries, Sorsogon Ministries, ganun din kila Brother Richard, Light of Messiah Ministries Canada at Pinoy Misiani, upang makita niyo po yung iba pang mga lessons doon, mga nakasave po na mga programs natin. At sa hapong ito, kami po ay magpapaalam at patuloy na bumabati ni Brother Richard ng Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.